Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapatindig ng inyong balahibo? Sa video na ito, ibabahagi ko ang isang karanasang di malilimutan ng isang estudyante ng medisina na nagngangalang Tomas at ang kanyang mga kaibigan. Habang nagbabakasyon sila sa Batangas para sa pista ng San Juan, napadpad sila sa isang lumang resort na tila may madilim na lihim. Ano kaya ang mga kakaibang ritual na kanilang nasaksihan at paano ito nagdulot ng takot sa kanilang buhay? Manatiling nakatutok para sa isang kwentong magpapakaba sa inyo. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Thomas at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Nakatira ako ngayon sa Maynila kung saan ako nag-aaral ng medisina. Kasalukuyan akong nag-i-intern sa isang kilalang ospital dito. Namumuno ako sa 10 voluntaryong nurse at pansamantalang nakatira sa isang kilalang kondominium sa lungsod. Sa kabila ng pagiging abala sa pag-aaral, sinisikap ko pa ring magkaroon ng oras para sa aking mga kaibigan, sina Glenda at Benji. Matagal na kaming magkakaibigan mula pa noong high school at lagi kaming nagkakasama sa mga lakad at bakasyon. Noong Hunyo 2023, nagpasya kaming pumunta sa isang nayon sa Batangas upang dumalo sa taunang pista ng San Juan. Dahil sa matinding trapik sa Maynila, nagrenta kami ng isang van mula sa isang sikat na car rental service upang mas mabilis na makarating sa aming destinasyon. Sa biyahe pa lang, ramdam na namin ang excitement. Habang umaandar ang van, nag-uusap kami tungkol sa mga plano namin sa pista. Hindi namin alam na ang simpleng paglalakbay na ito ay magiging simula ng isang bangungot. Nasa gitna kami ng isang makitid na daan nang mapagtanto naming naliligaw na pala kami. Mukhang nawawala tayo, sabi ni Benji habang tinitingnan ng mapa sa kanyang cellphone. Wala nang signal dito, dagdag ni Glenda. Sa aming paglalakbay, napadpad kami sa isang lumang at abandonadong resort na may kakaibang aura. Naglibot kami sa lugar, kumuha ng mga larawan at video para sa aming mga social media account. Biglang may narinig kaming boses at nakita si Virgilio, isang matandang lalaki na nagsasagawa ng kakaibang ritual sa gitna ng resort. Nung sinubukan kong makipag-usap kay Virgilio, paulit-ulit lang niyang sinasabi ang isang parirala na hindi ko maintindihan. Binudburan niya kami ng isang likido gamit ang isang lumang aspersoryo. Nakaramdam ako ng hindi maganda at napansin ko ang masamang kalagayan ng tirahan ni Virgilio. Ang paligid ay puno ng mga kakaibang simbolo at amoy ng insenso. Guys, may nararamdaman ba kayong kakaiba? Tanong ko kina Glenda at Benji. Oo, may malamig na hangin na dumadaan, sagot ni Glenda habang yakap-yakap ang sarili. Ano po ang ginagawa ninyo dito? Tanong ko kay Virgilio ngunit patuloy lang siya sa kanyang ritual. Napagtanto ko na ang likidong ibinuhos sa amin ay hindi tubig kundi dugo ng manok. Ang sinasabi ni Virgilio ay hindi may nawawalang 4 na tao kundi sinunog ko silang lahat. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding takot sa akin at sa aking mga kaibigan. Agad kaming nagpasya na umalis sa lugar. Habang papalayo kami sa resort, nakasalubong namin ang isang mabait na mag-asawang sina Ismael at Dina. May maliit silang tindahan sa gilid ng kalsada. Sa tulong ng mag-asawa, nakabalik kami sa aming inuupahang van at mabilis na umalis mula sa abandonadong resort. Salamat po sa tulong ninyo, sabi ko kay Ismael. Walang anuman, mag-ingat kayo, sagot niya. Habang nasa daan, hindi pa rin mawala sa isip ko ang kakaibang ritual at ang mga salitang binitiwan ni Virgilio. Isang mabigat na pakiramdam ang bumabalot sa amin. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Virgilio? Tanong ni Glenda. Hindi ko alam, pero dapat tayong mag-ingat, sagot ko. Baka may kinalaman ito sa mga nawawalang tao, sabi ni Benji. Kailangan nating malaman ang buong kwento. Habang papalapit na kami sa Maynila,
nagdesisyon kaming mag-research tungkol sa resort na iyon upang malaman ang tunay na nangyari. Pagdating namin sa kondominium, agad kaming nag-online at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa resort. Pagbalik namin sa Maynila, ikinuwento ko kina Glenda at Benji ang tunay na kahulugan ng mga salita ni Virgilio. Hindi pala may nawawalang 4 na tao ang sinasabi niya. Sinunog ko silang lahat, sabi ko, habang nanginginig pa rin sa takot. Napagtanto namin na maaring may masamang nangyari sa resort na iyon at kami maaring nasa panganib pa rin. Nagsimula kaming mag-research tungkol sa resort at natuklasan namin ang balitang may 4 na tao na nawawala ron ilang dekada na ang nakalipas. Grabe, totoo pala ang sinabi ni Virgilio, sabi ni Benji habang pinapakita sa amin ang isang lumang article. Mukhang may kaugnayan ito sa ritual na nakita natin, sagot ko. Ang mga nawawalang tao ay sinasabing nasunog sa isang misteryosong insidente na hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Nagsimula kaming makaramdam ng takot at kaba. May mga ulat din ng mga multo na nagpapakita sa lugar, dagdag ni Glenda habang tinitingnan ang mga articles online. Kailangan nating malaman ang buong katotohanan, sabi ni Glenda. Pero paano? Tanong ni Benji. Magpatuloy tayo sa pag-research, sagot ko. Habang patuloy kaming naghahanap ng impormasyon, napansin namin na may mga kakaibang pangyayari na nagsisimulang mangyari sa aming paligid. Nakatanggap kami ng mga misteryosong mensahe at tawag sa aming mga telepono mula sa hindi kilalang numero. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga boses na parang galing sa mga nawawalang tao. Tomas, tulungan mo kami. Narinig ko sa isang tawag. Nakakatakot ang tunog ng boses, parang galing sa ilalim ng lupa. Sa huli na pagdesisyon na naming humingi ng tulong sa isang albularyo upang protektahan ang aming sarili mula sa masamang espiritu na maaaring sumunod sa amin mula sa abandonadong resort. Habang isinasagawa ang ritual ng albularyo, naramdaman namin ang bigat ng presensya ng mga espiritu. May malamig na hangin na dumaan sa aming paligid. Huwag kayong matakot. Nandito ako para protektahan kayo, sabi ng albularyo. Unti-unting naglaho ang mga kakaibang pangyayari na nagbigay sa amin ng kaunting kapanatagan. Sa wakas natapos ang ritual at naramdaman naming ligtas na kami. Salamat po, sabi ko sa albularyo. Walang anuman, mag-ingat kayo, sagot niya. Bagaman natapos na ang aming bangungot, hindi pa rin namin makakalimutan ang mga nangyari. Patuloy kaming nag-iingat at umaasa na hindi na muling mangyayari ang mga kakaibang pangyayari. Mga kaibigan, natutunan natin na may mga lihim na dapat manatiling nakatago. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload, mga kasama sa takot. Tandaan, minsan ang mga ritual ay hindi dapat gambalain. Paalam.